Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Hunyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. At araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Escudero na only Supreme Court can tell if impeachment articles return is unconstitutional. Ayan po, pinipilit niya po na iyan ang idea niya ay okay, talakayin po natin kasi kahapon naisingit ko po yung yung Bible verse pumasok sa aking isipan pero hindi ko na ibigay. Matagal ko na po na tinatalakay yang ganyan na parang nalilito ang tao na tama yung sinabi ni Escudero. Pero mali po yan. Mali yan. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ibibigay ko yung Bible verse na naibigay ko kahapon na hindi ko nabasa. Opo, kasi nga sumagi lang sa aking isipan Opo, sumagi bigla po Pero matagal ko na po itong tinatalakay kaya at least na-memorize ko yun. At yun po ang gusto kong isishare sa inyo para patunayan mali itong sinasabi ni Escudero. Napakalaking mali po yan. At yun nga, at ganon din si Monsod. Nung sinabi ni Monsod na dadalhin nila sa Supreme Court yung usapin patungkol po dyan sa Riman. Opo, pero hindi ko naman ipipilit na tama ako. Pero ibibigay ko po sa inyo ano ang sinasabi ng Biblia. At ang Biblia po ay absolute. Hindi po pwedeng sabihin mo na may mali ang Biblia. Wala po. Kasi nga ay sinabi ko na kahapon parang tansog yan na ang Word of God is like a silver, sabi niya, na nirefine sa fire 7 times. 7 beses na nirefine sa apoy. Kaya wala pong mali yan. Ngayon ay katulad nga ng sinabi ko, sumagi sa aking isipan Kasi parati ko nang tinatalakay po yan doon sa dyaryo, doon sa comment section, doon sa Philippine Daily Inquirer. Nung impeachment trial ni Corona, noong ganon din kay Sirino, nung yung mga Supreme Court justices natin ay kinasuhan nila si Sirino o magsasampa daw sila ng impeachment, ay mali din ang ginawa nila kasi sila ang nagsampa ng kaso o sila ang nagreklamo, nag-decide sila na rin. Nagdesisyon sila na rin di ba? Kaya nga hindi natuloy yung impeachment po doon Sila na rin Ganun po ang mga nangyayari noong kay Duterte. Opo, at iyan kasi nalilito po ang tao Pero dito, ipapaliwanag ko po na mali yung sinasabi ni Escudero. Ito po ang sinabi niya, only the Supreme Court has the power to decide on the constitutionality of the senator judges' decision to remand the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives. Yan po ang sinabi niya. Napakaganda po pakinggan, hindi ba? Only the Supreme Court. Ganun po Ililibre niya ang sarili niya. Aalisin niya dun sa usapin at ilalagay niya sa Supreme Court at tama naman ang sinabi niya. Tama naman.
Pero kung mayroon kayong alam sa salita ng Panginoon o nagse-search kayo sa salita ng Panginoon, ay hindi uubra yan. Opo, hindi po uubra yan. At ito nga ang isi-share ko sa inyo, itong 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Babasahin ko lang po ng buo at bahala na kayong umintindi kung ano yan nakasaad yan. 2 beses ko lang babasahin, tapos babalikan ko lang yung mga verse na bibigyan ko ng emphasis. Pero bago po ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila. Ito po sila, Pusikat, Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Compio, salamat po sa inyo lahat. Joey Valenzuela, salamat po. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Ianong, Billion Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berriar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Kuku Guid, Orly Nonjes, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mu Obriag, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Cielo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 7. Ito po, itataas ko lang po ha. If any of you has a dispute with another, si Paul po ang kinakausap dito ay yung mga members ng church, yung mga mananampalataya. At ito po ang advice niya. If any of you has a dispute with one another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Yan po ang tanong ni Paul. Ngayon, ito po dito ay ang tinatawag niya dito yung ungodly, yung mga huwis. Opo, problema na po yan dati pa. Problema na yung mga huwis. Ungodly ang tawag niya. Pero po ito ay New International Version. Kasi nga hindi maintindihan yung old version eh. Pero dito diretsahan na po ang godly people, yung mga judges. Okay. Now, instead to the people or before the Lord's people, sa pastor nyo, dapat doon kayong maghahain ng mga reklamo. Kung ang reklamo nyo ay doon sa kapwa nyo mananampalataya. Yun po ang sinasabi ni Paul dito. Ngayon, ina-assume ko na tayo lahat ay mananampalataya. Lahat tayo ay Kristiyano. Yung nga iba, born again nga, katulad ni Joel Villanueva, hindi ba? Dumidilot, hindi ba?
inuudyokan si Amy, sige, sabihin mo na, sabi niya, sumigaw ka na dyan, o sabihin mo na point of order po, ganun po Kristiyano po yan. Kaya nga ako, hindi mo na natin pipiliin dito, kasi nga, pati nga born again, nasisiraan na ng ng damdamin dyan sa ginagawa ni Joel Villanueva Ako, born again po ako, pero nag-member din po ako dyan, o sinusuportahan ko yan. Yang GIL na yan dati, pero ay sumubra na kasi ang pagka-politiko. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? Yung mga taong ligtas po, i-judge ang lahat I-judge po yan. Opo, totoo po yan. Yung taong ligtas, tatayo yan sa wakas ng panahon, sa paghuhukom, tatayo yan, separate po yan sa mga taong hindi ligtas. Nasa kanan yung mga ligtas, nasa kaliwa po ng Panginoon ang hindi ligtas. Nasa kaliwa sila. Pero tatayo po sila para i-judge yung mga yung mga hindi ligtas. Okay? And if you are to judge the world, are you not competent to judge tribal cases? Tribal means small cases. Di ba? Napaka-small cases lang yan. Yung pagbilang, hindi ba? Bakit hindi mo pwedeng bilangin yan kung lang yan, yung daliri lang ang gagamitin natin dyan sa pagbilang Ngayon kung ang bibilangin mo ay 100 na sangko ng simento o 100 na kabilya, maari magkamali ka. O isang trailer na kabilya, magkakamali ka. Pero ito, ay nasa daliri lang natin yan. Ilan ba ang pinadala? Kalukuhan po yan. Are you not competent enough to judge tribal cases? Do you not know that we will judge angels? Pati nga po ang huhusgahan ng taong ligtas, yung mga angels. Huhusgahan po yan sa wakas ng panahon. Huhusgahan ng mga taong ligtas. How much more the things of this life? Hindi ba? Kung kayang husgahan ng taong ligtas ang mga tao na hindi ligtas, actually, mag-a-act po sila ng prosecutor yan sa wakas ng panahon Yung taong ligtas, ituturo niya sino ang pumatay. Ituturo niya ano ang mga kaso niyan. Yun po ang makikita natin sa wakas ng panahon, sa pag-uhukom. Yung mga ligtas, they will act as a prosecutor. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? Do not think that I will accuse you to the Father, sabi niya. It is Moses who will accuse you to the Father, in whom you set your trust. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Ay, hindi ako kanyang maghuhukom sa inyo. Ang maghuhukom sa inyo ay si Moses. Kasi doon kayo naniniwala kung kayo sa pamamagitan ng batas, hindi ba? Uhukuman kayo sa pamamagitan ng batas. Pero yung humingi na ng tawad, yung naniwala na kay Kristo, may pananampalataya na kay Kristo, yung mga na-born again na, hindi na sila lilitisin. They pass from death to life. Ayan po, kung ang pag-uusapan natin ay crossover, hindi ba? Yan ang mga salita ngayon na hindi raw pwedeng mag-crossover. Bakit ganun? Bakit sasabihin hindi pwedeng mag-crossover? Ay ang pira, yung ninakaw na pira, pwedeng i-crossover yan sa mga bangko Alin bang panahon, hindi ba? Pwedeng i-crossover po yan. Papuntang Amerika, papuntang Latin America, hindi ba? Ay bakit itong kaso hindi pwedeng mag-crossover? Mga gunggong, hindi ba? Paano mong huhulihin yan kung hindi pwedeng mag-crossover sa 20 Congress? Therefore, if you have disputes about such matters, do you ask for a ruling from those whose way of life is scorned in the church? Pinipintasan po ng mga tao
ang mga pamumuhay ng mga judges. Pinipintasan po yan. Oh, kasi nga ay hindi lang diniretsa dito, tumatanggap sila ng suhol. Hindi ko naman sinasabing ganyan, pero sila ay pinagbabawalan. O sila ang kinausap ng Panginoon na mga judges, huwag kayong tanggap ng suhol dahil ang suhol nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng narration. Naiiba po ang narration o ang content ng narration, naiiba pag nakatanggap na ng pabor o ng regalo, hindi ba? O ng, yan nga. Sila po ang sinabihan, hindi po ang mga politiko. Mga judges po ang sinabihan dyan, hindi po yung king. Pero ang king, kung nag-aakto ng judge, yun din. Mag-judge kayo ng fair o ng patas, hindi ba? O ay si Bato de la Rosa, hindi ba? Judge yan Senator judge yan Bakit imumungkahi niya agad na dismiss? Mali at sabi ngayon ni Escudero, ay lahat naman kanya yan, may bias Ay oo nga, lahat yan, may paniniwala. May unang paniniwala. Ay pero ay sino ba sa senador ang nagsabi na ikukumbik na? Nagmotion na ikumbik? Wala naman nanluloko lang ito si Escudero parehas daw bias. Ay oo nga. Sige. Ay sino? Sino ang nagsalita na i-dismiss? Si Bato. Nagmotion, hindi ba? Ngayon, si Risa Ontiveros ba nagmotion siya na ikumbik na? Hindi naman Naniniwala siya na convicted na yan. Pero pinipigilin niya ang sarili niya. Kasi nga aakto siya as senator judge. Ituloy lang po natin ang tawag po dito ni Paul sa mga judges ay those people who are scorned by the people or by the church. Hindi na nirirespeto po yan. Tapos dadalhin mo dun ang kaso, sabi niya. Bakit dadalhin mo dun ang kaso na less respected po yan, sabi niya. Yung mga judges. Buwisit. Hindi ba? Nakakabwisit kasi nga ay sinabihan nga sila ng Diyos na huwag silang tatanggap ng soul. Pero tumatanggap ba sila ng soul? Ay pwede, hindi ba? Pwede silang tatanggap yan At ang problema dyan, hindi naman sila ibubuto ng tao yan. Ang mga may beauty po dyan sa impeachment trial mayroong common sense mayroong reason. Bakit sila ang maghuhurado? Kasi nga haharap sila sa tao. After 3 years, after 6 years, ibubuto sila o hindi. Kung nagkamali sila, ay bahala sila. Ay ang judge, hindi ba? Binubuto ba natin yan? Hindi. Nakikita ba natin yung ibinabayad sa kanila? Hindi. Kasi nga ginagamit nila ang kaanak nila. Doon mo i-deposito yan, hindi sa akin. Mga dami, hindi ba? Ganun po yan. Kaya ginagawang komplikado ni Chis Escudero ang kaso. Niluluko tayo. Bakit dadalhin doon? Ang sabi ng church, ang sabi ni Paul, ang sabi ng Biblia, bakit mo dadalhin doon? Are you not competent? Are you not qualified to discuss that matter? Sabi po ni Paul, hindi ba? But instead, ito I say this to your shame, sabi ni Juan. Sinasabi ko ito para ipahiya kayo, sabi ni Paul. Bakit dadalhin nyo dun, sabi niya, na hindi natin nirirespeto yan. Least esteem nga least esteem by the church. Yun ang tawag ni Paul dun sa New King James Version. Least esteem by the church. Yung mga judges. Ngayon, ang gusto ni Escudero, doon dadalhin para malilito ang mga tao. Hindi ba? I say this to your shame. It is possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers. Ayan tinatanong ulit paulit-ulit nga ito tinatanong ni Paul, hindi ba kayo kanya mga qualified dyan?
Wala bang kompetensya inyo para hawakan yung impeachment Jesus, pambira naman. Ano, bakit dadalhin mo pa sa, at yan po ang sinusulong ni Escudero, dalhin nyo sa Supreme Court para ilibre niya ang sarili niya. Kung nakatanggap man siya, ay wala siyang pananagutan. Hindi ba? Kasi nga ang bula ay naandun na sa Supreme Court. At saka isa pa, ang sabi ng isang attorney na napakinggan ko, ay alam naman natin na 1 taon yan. Adilibre na si Sara ng 1 taon yan. Hindi ba? Kung huhusgahan lang yan, ilan ba ang bilang? Ay buwisit po yan eh. Ilan na ba ang bilang na pinadala? Ay alam naman nila yan. Nagtatanga-tangahan lang sila. But instead, one brother takes another to court. Ayan, dinadala po sa korte eh. Sa Supreme Court na naman, hindi ba? Paulit-ulit po si Paul dito, hindi ba? The very fact that ang in-emphasis pa dito ay yung to the front of unbelievers. Dadalhin ang kaso sa lamisa o sa harapan ng unbelievers. Kino-consider kasi dito ni Paul na yung mga judges doon sa Corinto, mga unbelievers yun. Adi gagawa ng kalukuhan yan, hindi ba? Yung mga nating gumagawa po, hindi ba? Ganun po yan. The very fact that you have loosened among you, you mean you have been completely defeated. Talo na tayo, o talo na kayo, sabi ni Paul. Talo na kayo dyan, sabi niya. Pagdadalhin nyo ang kaso sa harapan ng unbeliever, talo na kayo. Sabi po ni Paul. Ay, totoo nga yan, kasi nga yung resources po kakasuhan yan doon, mag-aabogado na naman yan dyan. Adik, talo ang gobyerno, talo ang tao, kasi nga yung time at saka yung mga resources na nagagastos dyan, talo na kayo. You are completely defeated, sabi po ni Paul. Why rather not be wrong? Why rather not be cheated? Ang sinasabi po ni Paul dito, may Diyos naman eh. May Diyos. Ihain nyo sa Diyos yan. Wag dyan sa Supreme Court. Kasi nga ang Supreme Court, pwedeng bayaran. Hindi ko naman sinasabi na tumatanggap sila ng suhol. Pero yung po nakasulat eh. Ang sabi ng Panginoon, wag kayong tatanggap ng suhol. Ay common sense naman yan, hindi ba? Matthew 18 verse 16, but if they will not listen, dito po, sinasabi ni Jesus Christ dito na pag-usapan ang kaso, pag-usapan yan, gagamitin ang mga elders, gagamitin po ang mga pastor, o yung mga witness, dadalhin. But if they will not listen, take 1 or 2 other along with you. So that every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Yan po ang advice ni Jesus Christ. Hindi po dadalhin agad sa Supreme Court. Hindi po. Matthew 5:25, settle matters quickly with your adversary who is taking you to the court. Ayan po ang sabi ni Jesus Christ eh. Makipag-ayos kayo. Sabi niya. Ay ano ang gusto ni Escudero? Dalhin sa Supreme Court. Mali hindi ba? Samantalang ang advice ni Jesus Christ, dito po galing yan. Yang sinasabi ni Paul doon, dito nang gagaling yan. May pinanggalingan yan. Actually, sinabi ni Jesus Christ yan. Ngayon, inilaborate lang ni Paul doon sa mga Korinto. Kaya malinaw yun kasi mahaba yun eh. Dito naman ay paudlot-udlot ito settle matters quickly with your adversary who is taking you to the court. Do it while you are still together in the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand over you to the officer, and you may be thrown to prison. Ayan po, ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi ba? Pag-usapan yan o makipag-ayos o kaya ay isettle doon sa mababa pang kapulungan. Ayan nga, dyan sa impeachment court. Ay hindi, ang gusto, dadalhin agad sa Supreme Court, dyan sa Supreme Court. Ay mali po yan. At ito
nangyari po ito kay Duterte, hindi ba? Oh, kasuhan nyo ako, sabi niya. Sige, ICC, hulihin nyo na ako. Oh, ano nga yung nangyari? Nahuli siya, hindi ba? Totoo po ang Biblia. Ngayon, nagre-request siya, napauwiin siya, ay wala na. Ano man ang pakialam natin dyan? Tama po ang Biblia isettle mo yan. Bago ka hatulan, hindi ba? O bago ka ikulong ng mga officer. Ayan po, hindi ba? O, pag-isipan mo po yan, yang tatlo na ibinigay ko. Tama ba ang sinasabi ni Munsod na Supreme Court lang ang hindi. Hindi pwede yun kasi nga may konsensya tayo o mayroon tayong moral law. Mas mataas po yun. O yung ibinigay sa atin ng Panginoon na alam natin ang tama at mali. Kaya lang nagtatanga-tangahan tayo O. Ayan, sinabi ko na hindi dapat. At saka isa nga, wala silang kwan yan Yung Supreme Court, wala na. Pag na-appoint sila, forever na yan O hanggang 70 years old sila yan O, hindi matanggal. O, ay samantalang yung mga politiko natin ay pwedeng matanggal yan kasi sinisilik po ng mga tao yan. Yan ang beauty ng impeachment trial. O sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pagkikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom at muli mga kababayan, mga minamahal, ay salamat po sa inyong lahat. Isang magandang umaga at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.